Nakikipag-ugnayan na si House Speaker Faustino Boji D. III sa mga kapwa kongresista na kumakatawan sa mga lugar na tatamaan ng Super Typhoon Nando. Sa panayam sa Kamara, sinabi ni D na mahigpit siyang nakamonitor sa sitwasyon. Una nang inihayag ng Pag-asa na mananalasa ang bagyong Nando sa bahagi ng Northern Luzon. Kami po ay ngayon ay nagmamatsak din namin. Epekto alam niyo ng Isabela, laging tinatamaan ng bagyo at saan. At syempre yung ating mga member ng House na maapekto ng bagyo, for sure nakapantay, nakamonitor. Kabilang sa mga naghanda ng husto para sa bagyo ang lalawigan ng La Union na naranasan ang pinsala ng bagyong Emong at kamakailan lang ay lindol. Sabi ni Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V, maaga silang nagpalikas ng mga residenteng maaapektuhan ng bagyo. As early as yesterday, nag-evacuate na po kami ng mga tao. Tapos right now, umiikot na rin po yung team sa kayong province din para mag-serve, magpa-ready po ng hot meals and yung the usual na preparations natin. Medyo malakas nga lang po yung sa mga ilog with the release of the dams, saka syempre nagagaling po dun sa dagat po yung ulan sa tuloy-tuloy na bagyo. Umaasa rin si Ortega na gaya ng sinimulan ni Nooy Speaker Martin Romualdez ay may pagpapatuloy ni Speaker D ang pangunguna sa paglikom ng tulong para sa mga distritong nakakaranas ng hagupit ng bagyo at iba pang kalamidad. Actually, doon nga po sa lugar nila yung parang nung bagyo eh. So, I'm guessing they're doing the same. Pero sa atin naman po, basta maaga po yung preparations, yung support na program po from the national government and dito po sa House. Eh syempre, sabi nga natin na meron na tayong parang roadmap dyan eh. Saka meron na tayong parang push button style na nga. We're expecting the same actually at syempre, hindi naman po natin na pwedeng pagsawalang bahala. Kasi parang yung mga past few days po, past few years, past few weeks, parang nag-iiba po talaga. May effect po yung climate change sa Samantala, kung si Ortega ang tatanungin, nais nitong ikonsidera muli ang ginawang pagtapya sa locally funded flood control projects dahil bagamat mainit na usapin, kailangan pa rin ito sa mga lugar na sadyang binabaha. Sabi naman ni Speaker D, dapat na gamiting basehan ng Project NOAA sa pagtukoy ng mga flood control project. Maraming mga natanggal na mga flood control projects po, pero kung ito naman talagang kakailangan, ayon nga sa NOAA, yung apps sa NOAA, doon malalaman kung talagang yung area ay kailangan ng mga flood control. Si Secretary Vince Dizon naman ang gumagawa ng lahat ng mga recommendation kung may tutuloy o mabibigyan pa ba ng mga pondo yung mga district o probinsya na nangangailangan ng ganitong klaseng pondo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.